Damo makahiya, touch me not, shy plant. Madalas paglaruan ng mga bata, maging mga matatanda. Isang dampi lang, abay umiikom agad. Anong hiwaga ang taglay ng damong makahiya? Iba't ibang pangalan, subalit iisang pumapasok sa isipan natin kapag nabanggit ang halamang ito. Tumitiklop o umiikom ito kapag ito ay kinanti. Subalit sa kabila ng pagkamahiyaing taglay nito, alam mo bang dulot nito ay iba't ibang benepisyo para sa ating katawan? Anong nasa likod na taglay ng pagtiklop ng mga dahon nito? Base sa pag-aaral, kapag nagagalaw ang dahon, bumabagsak ang lamang tubig nito. So may sentro, kaya natikom ang dahon at kapag nagbukas na uli ang daanan ng tubig, bumubuka muli ang dahon. Hindi na kailangan ito itanim o alagaan sapagkat pusa itong tumutubo kahit saan. Ang dahon, ugat, maging ang bulaklak nito ay kapare-pakinabang sa iba't ibang uri ng sakit. Katunayan, matagal na ginagamit ang mga ito ng ating mga ninuno noon pa man. Ito ay dahil sa angkin nitong kakayahan sa panggagamot. Ayon sa pag-aaral ng makahiya ay nagtataglay ng flavonoids, amino acids, tanning, alkaloids, fatty acids at triterpenes. Ano ang triterpenes? Ito yung chemical na ginagamit para sa inflammatory actions. At dahil may inflammatory actions na makahiya, epektibo ito sa pamamaga ng kasukasuan, pamamaga ng glandula tulad ng beke, pananakit ng puson dahil sa buwa ng dalaw, at dahil sa mapait na lasa nito, napipigilan nito ang pagtatae. May taglay din itong aprosidiyak para sa mag-asawang nalalamig na. Isang dakot na tinadtad na ugat at dahon po lamang sa 2 tasa ng tubig. Pakuluan lamang po sa kainumin. Pampalakas resistensya po ang dulot nito dahil sa taglay na inflammatory na tumutulong upang mapabilis kumaling ang sugat at maibsan ang sakit nito. Dikdikin lamang po ang dahon at itapal sa namamagang sugat. Ganitong paraan ay napipigilan nito ang pangangati at pananakit na maaaring magpalala ng sugat. Ang pagkakaroon ng almoranas ay kalimitang inililihim ng taong nagtataglay nito. Magdikdik lamang ng dahon sa kainumin ang katas nito. Isa sa ginawang pag-aaral sa dahong makahiya ay posibleng gamit ito sa pagpapagaling ng ulcer. Ang pagkakaroon ng diarrhea o pagtatae ay nagdudulot ng dehydration. At patunayan sa isang pagsasaliksik na ang katas ng dahon na makahiya na inihahalos sa ethanol o langis ng castor oil ay epektibong gamot naman laban sa pagtatae. Ang pagkakaroon ng diabetes sa pagtaas ng sugar ay nangyayari sa katawan kung nagkukulang sa insulin. Damit ng katas ng dahon at ugat na makahiya, ilaga lamang ito. Sa araw-araw na pag-inom na makahiya extra, makakapagpababa ito ng inyong blood sugar. At sa mga arthritis o tinatawag nating rheuma, dikdikin lamang ang dahon na makahiya at itapal ito buong magdamag. At para naman sa mga may kidney stones o bato sa bato, kumuha lamang po ng mga dahon ng makahiya. Ang paglalaga at pag-inom nito ay may kakaya magpalabas ng bato sa bato. Ayon sa mga dalubhasa, may taglay itong phytochemicals na may anti-cancer properties. Mapipigilan ito ang may early breast cancer, lung cancer, kidney cancer, blood cancer na kung tawagin natin ay leukemia. Simpleng pantapa lamang po para sa nagdaranas ng beke. Magdidikdik lamang ng dahon ng makahiya at ugat hanggang sa lumabas ang katas at saka itapal ito. Maaari din itong ilagay sa leeg kung saan nagdaranas ng namamagang lalamunan. Dagdag paalala lang po, ang pag-inom ng katas ng dahon at mga ugat ng makahiya ay mahigpit pong ipinagbabawal sa mga buntis at mga nagpapasusong ina. Sulong po natin ang kahalagahan ng herbal o natural na medisina. Tandaan po natin na tulong lamang po ito sa inyong sakit. Magpasuri po agad sa doktor kung kinakailangan. At ang pinakamahalaga po sa lahat, ingatan po natin ang ating katawan. Ugaliang umiwas po tayo sa ating mga bisyo na makasisira ng ating katawan at pagkain na makasasama ng ating kalusugan. Tandaan po natin, mas ligtas ang may alam.